Okay. Okay, magandang umaga sa ating mga ginigiliw na mga kapatid na narito at sa ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay, magpatuloy na tayo. Ang pag-usapan natin, ito ay magmula pa nung mga nakarang araw ay pinag-uusapan na ito, no? At dapat nating malaman bilang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo kung ano ba yung kinakatayuan natin, yung sitwasyon natin bilang Pilipino. Okay? Ang paksa natin, ayon sa hula ni Propeta Isaiah, ang Pilipinas ay binubuo ng mga pulo ng dagat sa silanganan. So, kung balikan natin yung si Propeta Isaiah, nag-umpisa siya na mapahayag ng salita ng Diyos bilang kanyang propeta noong 750 before Christ. So, ibig sabihin, yung hula niya matagal ng panahon na nagkatotoo sa ating mga Pilipino. Okay? Ulitin natin ha. Ayon sa hula ni Propeta Isaiah, ang Pilipinas ay binubuo ng mga pulo ng dagat sa silanganan. Ano yung silanganan sa English is. Okay? So, pagpatuloy natin. Ito yung kanyang hula. Isaiah chapter 24, verse 15. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, na makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. So, sandawa luwalhatiin ang Panginoon sa mga pulo ng dagat. So, yung tayo na nasa pulo ng dagat, luwalhatiin natin ng Diyos. Sino yung Diyos na yon? Diyos ng Israel. Yun ang natin, yun ang luwalhatiin natin. Yun ang sasambahin natin. Okay? Ang layo-layo nung bansang Israel, tapos doon hinula ni Propeta Isaiah ito na paano magkatotoo dito sa bansang Pilipinas. Okay, pagpatuloy natin. Ang Pilipinas ay binubuo ng 7,641 islands. Merong mga pulo na 7,641 ayon sa National Mapping Resources International Authority. So meron tayong dati yan 7,100 mahigit. Pero nadagdagan na yan dahil in-update nila yung mapa ng ating bansa. Okay? Tandaan natin yung sinasabi ni luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Itong Pilipinas ay silanganan ito sa mga pulo ng dagat. So, ang Pilipinas ay binubuo ng mga pulo ng dagat. Nga kaya na meron tayong 7,641 islands. Okay? Ngayon, bakit luluwalhatiin natin ang Diyos? Yung Diyos ng Israel. Sino ba kasi yung natin, yung niniluwalhati natin ngayon sa ating pagtitipon? Sige, pag-aralan natin mabuti. Ano ba yung mga pulo ng ating bansang Pilipinas? Meron tayong main islands. Yung Luzon, yan yung pinakamalaking isla ng bansang Pilipinas, Visaya at Mindanao. That is the main islands of our country, Philippines. Okay?
Kung pupunta tayo sa norte, dito, sa norte, ito yung norte. Matatagpuan natin dyan yung Batanes at saka Babuyan Islands. No? Yan yung dinadaanan ng bagyo. Punta tayo rito sa east. Meron tayong tinatawag na Polillo Islands. Sa east yan. No? Malapit sa Bisaya, ang mga isla ng mga Bisaya. Okay? Meron tayo sa south, sa Mindanao, yung Sulu Islands. No? Malapit sa kanyan, sa Brunei at saka sa Indonesia. No? At dito sa West Philippine Sea, ay meron tayong tinatawag na 100 Islands sa Pangasinan. Okay? Yan ang tourist spot natin. Pinupuntahan natin yan. Kalayaan Islands. O yung pinag-uusapan nila yung ngayon sa ating bansa, yung Kalayaan Islands. Kalayaan Islands ay isang municipality yan, isang bayan yan. Ngunit binubuo ng mga isla yung Kalayaan Islands. Ito yung tinatawag na KIG, Kalayaan Islands Group. Kasi binubuo ng mga iba't ibang pulo. Pero isang munisipyo yan. So yan ang mga bumubuo ng bansang Pilipinas na binubuo ng mga pulo. Na kung saan ito yung silanganan. Bakit tinawag na silanganan ni Propeta Isaiah? Sino ngayon yung nag-confirm doon na tayo nga nasa silanganan? Ayon kay Dr. Jose Rizal, tinawag niya ang Pilipinas na perlas ng silangan. Noong isinulat niya yung Mi Ultimo Adios, nung bago siya patayin sa Luneta. Sa Mi Ultimo Adios, doon nabanggit niya, yung bansang Pilipinas ay perlas ng silangan. Bakit siya perlas? Kasi ang Pilipinas ay mayaman sa marine resources, natural resources, at kailan lang nakapagpukay tayo ng pinagkukunan ng langis. No? Sa panahon ni ng presidente ngayon. So mayaman tayo sa natural resources. Kaya nga siya perlas. Pero definitely, specifically, perlas ng silangan kasi dito na-produce yung mga perlas, yung mga mamahaling perlas, dyan sa Palawan. No? 90% na mga perlas na nakukuha dito sa bansang Pilipinas ay nanggagaling sa Palawan. O yan, kaya tinawag na perlas ng silangan. So, sa pambansang awit natin, bayang magiling, perlas ng silanganan. So, ginagamit yung perlas ng silangan. Sino nagsulat ng pambansang awit? Si Julian Felipe, noong 1898. So, ibig sabihin, ang Pilipinas ay hula na noong unang panahon ni Propeta Isaiah na ito yung bansang binubuo ng mga pulo. Ito yung bansang nasa silanganan. Okay? Kaya't luwalhati ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Diyos ng Israel, Diyos ba natin yun? Yung Diyos ng Israel? Sige nga. Pagpatuloy natin. Sa John chapter 20 verse 17, ang ating Panginoong Jesucristo ang nagtuturo rito. Sabi ni Jesus, sino ang kausap niya? Si Mary. Ang kausap niya. Si Mary ang siyang nagbabantay doon sa tomb. No? Siya ang nagbabantay, si Mary. Nung nakita niya ang ating Panginoong Jesucristo, nag-usap sila, sabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako makakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid. Sino yon? Yung mga apostol at saka yung mga napangaralan.
at sabihin mo sa kanila na naaakyat na ako sa aking Ama, na inyong Ama, na aking Diyos, na inyong Diyos. So yung Diyos ni Kristo Jesus, yun yung sasambahin natin. Si Kristo Jesus ay Israelite siya. Siya ay Hudyo. Kaya ang sasambahin natin, tayo na nasa silanganan, ay ang Diyos ng Israel, ang Diyos ni Kristo Jesus. At sa ating pag-aaral sa 2 John chapter 1 verse 9, ang hindi nananatili sa aking turo, bagkus meron siyang ibang pananampalataya, may ibang itinuturo, wala siyang Diyos. You see that? Kung ano yung itinuturo ni Kristo Jesus, yun yung may Diyos ng Israel, tayo yun. Dito sa silanganan. Okay? So, I hope naintindihan natin na nung unang panahon pa, bago isinilang si Kristo Jesus, 750 before Christ, si Propeta Isaiah ay hinulaan niya na ang bansang Pilipinas ay bansang binubuo ng mga pulo. Okay? Sa itong itong bansa na ito na binubuo ng mga pulo ay luluwalhatiin nila ang Diyos ng Israel. Yun din ang Diyos ni Kristo Jesus, na Diyos din natin. Amen? So, I hope naintindihan natin yung sitwasyon natin. No, nag-aaway sila dun sa taas pero hindi nila alam, matagal na palang hula ni Propeta Isaiah na ang bansang Pilipinas ay binubuo ng mga isla, ng mga iba't ibang isla. Amen? Amen. So, sana naunawaan natin ito. Mas lalong mapapalakas yung pananampalataya natin, pagpupuri natin, pagluluwalhati natin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Amen. And God bless us all. Amen.